Good morning. Goodbye. Hello. Good night. Minsan sa sobrang pagka-busy ni Mommy, wala na siyang time para sa kanyang family. Yan ang madalas na dilema ng nagtatrabahong mga ina. Bilang isang working mom, nakakapagod talagang pagsabay-sabayin ang responsibilidad sa pamilya at ang responsibilidad sa trabaho. Pero naniniwala ako na dapat ay may balancing oras para sa lahat, lalo na para sa sarili. Ngunit iba ang sitwasyon ni Mami Aileen. Halos 24 oras niyang inilalaan ang panahon sa trabaho. Diyan nagsisimula ang problema ng kanyang pamilya. Tila napasobra itong si Mommy Aileen sa pagtatrabaho at tuluyan nang nawalan ng oras para sa pamilya. Yung trabaho ko sa araw-araw, halos talagang masasabi kong workaholic ako. Halos buong buhay ko, talagang nakapokus na ako sa trabaho ko. Alas 6 pa lang ng umaga, simula na ang trabaho ng ating working mom. Inaantay ko na yung pagdating ng mga tao. Iisa-isahin ko ng turuan yan bago ako mag-umpisa ulit sa talagang dapat kong gawin. Habang sa bahay niya naman, kagigising pa lang ng kanyang mga anak at ang kanyang asawa naman ang nakatoka sa mga gawaing bahay. Subcontractor si Mommy Aileen ng isang pagawaan ng pamingwit ng isda. At dahil for export ang produkto nila, hindi raw biro ang target nilang gawin araw-araw. Kaya naman si Mommy, nagbababad lagi sa opisina at hindi na raw magawang masubaybayan ang mga anak. Kaya dahil sa bigat ng trabaho na yon, halos yung oras ko, yung buong ano ko talaga is nandun na sa trabaho. Pagdating ng tanghalian, dinadalhan na lang siya ng pagkain ni Mister dahil hindi na rin niya magawang lumabas pa. Buti na lang at sa bahay, naaasahan na niyang tumulong ang kanyang mga anak. Pagdating ng hapon, doon pa rin, hanggang hapon, doon pa rin ako sa trabaho ko. Ang resulta ng kanyang pagka-workaholic, hindi na raw natututukan ni Mommy ang pag-aaral ng mga anak. 18,000. Kadalasan pangaraw ay hindi na niya naaabutang gising ang mga bata sa kanyang pag-uwi. Kung itutotal ko yung percentage ng pag-stay ko sa amin versus doon sa trabaho ko ay wala pang 10% yung nasa bahay ako. Nakasama yung mga anak ko. Maswerte na raw si nanay kung makapuslit siya ng kahit isang oras lang kada araw para sa sarili. At ito pa, madalas pa raw siyang hindi nakauuwi dahil sa kanyang schedule. Hanggang gabi, pagka kung anong oras hanggat kaya ko pang dumilat, hanggat kaya pa ng sarili ko na magtrabaho. Minsan, alas 12, alas 3, inaabot ako ng ganong oras. Doon na rin lang ako natutulog minsan. May pinaghuhugutan naman pala ang pagiging workaholic ni Mami Aileen. Lumaki siya sa hirap at alam niya ang lumaking salat sa lahat ng bagay. Kaya naman ganun na lang ang pagnanasa niyang magtrabaho at makaipon para sa magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Pero Mami Aileen, paano naman kung sobra na? Para gabayan si Mommy Aileen sa kanyang problema, sinamahan namin siyang kumonsulta sa isang family counselor, si Doc Bessie Rios. Mami Aileen, balita ko, sobra ka daw busy lagi sa trabaho mo. Sobrang busy po, kaya wala na akong time para sa mga anak ko. So ang gagawin mo dyan, matuto ka ng very practical na pamamaraan na sabay-sabayan. Hindi din kailangan na nakalock ka sa isang schedule. Kung minsan, ilalaro mo yung schedule mo. At syempre, importante rin daw na ipaintindi sa mga bata ang setup ng kanilang pamilya at trabaho ng ina. Si Mama lagi na lang po nagtatrabaho na minsan wala na rin siyang oras. Pero ginagawa niya naman po ng paraan para magkasama kami. Ikaw, Sam, ano naman ang iyong masasabi? Okay lang naman po. Kaso nga lang po, kaso po wala si Mama sa bahay. Balo po, parang choice ko naman po punta sa school. Di doon po, mas nakakatulong pa po ako sa school ko. Kasi no choice, ganun po talaga. Kung hindi siya magtatrabaho, wala po kaming gamit, wala kaming kakainin sa bahay. Ganun talaga yung buhay.
Good news dahil mukhang positive naman ang pagtanggap ng mga anak ni Mommy Aileen. Yun nga lang, meron silang ilang mga request. Ang gusto ko lang po makasama si mama dun sa bahay. Parang, yun lang, alwin po ng TV kasama si mama. Napakasimple lang inaasahan nila sa'yo. Bibigyan mo lang sila ng kahit ilang oras para sa panonood ng TV na nandurong ka. Kahit na isang beses, isang linggo muna, doon ka magsisimula. Oh, mama, daddy, kaya ba? Basta't sama-sama talagang kakayanin ng buong pamilya. Parang ngayon ko na realize na talagang kahit nasabihin mo kung bakit ko ginagawa ito is para sa kanila. Pero dapat pala hindi ko pa rin sila napapabayaan. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na talagang ginagawa ko to hindi para sa sarili ko. Kundi para sa kanila. Salamat kay Doc Bessie at sisimulan na ni Mommy Aileen ang ilang mga positibong pagbabago. Unang hakbang ay ang mahusay na paglatag ng schedule ng pamilya. Paunti-unti namang dinadagdagan ni Mommy Aileen ang oras kasama ang mga anak. Marami naman daw uri ng bonding. Ang importante ay na-enjoy ito ng buong mag-anak. At syempre, hindi raw dapat mawala ang kwentuhan. Kagaya rin ng laging sinasabi, importante na sa hapagkainan magsama-sama. Pero kung hindi naman talaga kaya, nariyan naman ang technology para hindi madama ang distansya. Kumain na tayo. Andito na, pakain na. Anong ulam nyo? Nagluto ako ng sardinas. Mga bata. Ito na, kumakain na sila. Kumain kayo marami ha. Pagdating naman sa trabaho, maaari raw subukan ni Mommy Aileen ang proper delegation ng mga gawain. Sa ganitong paraan, gagaan ang kanyang workload at mas may oras na siya para sa sarili. Makatutulong din ang paminsan-minsang pagsama ng anak sa trabaho para mas maunawaan niya ang gawain ng ina. At syempre, bonding na rin ito para sa kanila. Ulam pa ako. Dapat din daw ipagpatuloy ni Mr. ang full support sa kanyang may bahay. Sa ganitong paraan ay lalong titibay ang kanilang samahan. At syempre, hindi mawawala ang paminsan-minsang pag-happy-happy ng pamilya. Tama yung turo kanina sa akin ni Mami na kailangan i-adjust ko, tipak-tipakin ko nga yung oras ko sa pagtatrabaho para mabigay ko pa rin sa pamilya ko yung tamang oras para sa kanila. Talagang gagawin ko yung kaya ko na kahit na papano, nandun pa rin ako sa trabaho pero hindi ko pa rin napapabayaan yung mga bata, yung pamilya ko. Ayan, Mommy Aileen, marami ka nang pwedeng gawin para mabigyang solusyon ang iyong suliranin. Siyempre pa, kasama na dyan ang iba pang mga working mom. At para nung po sa ibang mga mommies dyan na merong problema at mga katanungan, mag-post lang po sa aming Facebook group na Good News Club. Dito lang po sa aming Club ni Mrs.